Wala po sa magbabay tayo po kayo ay nagbabalik na naman po sa panibagong video na kung saan. Ngayon, para ako nangihina, kahit lang inom ng tubig. Magasagot naman ako ng apat na tanong, pero this time, ay galing na siya sa totoong tao. Hindi na siya, kasi yung nakaraan, mga facts. Pero ngayon, anim na sagot, ay anim na tanong kasi dalawang facts and tanong mismo to ng mga kapwa ko Bloom. So, unahin ko muna yung dalawang facts or yung sa tingin ko, tanong sa akin. May grado ba yung glasses mo? Meron po, grade 12. Grade 12 po yung glasses ko. Yung salamin ko ay grade 12. TVLICT. Ayun po yung grado ng glasses ko. Ito, hindi siya sa tingin ko eh. Actually, facts din to, siguro. Kasi, syempre, kaya nakawap ko to kasi may mga nagtatanong din sa akin ito. So, pangalawa, magpapa-dental operations ka ba or anything about dental? My answer is yes. Dati, tinanong ako ng churchmate ko about it na magpapabunot ba ako, magpapasta ako, or magpapabrace, or anything na connected sa oral kineme. Well, the answer ko dati, actually hindi lang churchmates ko, pati yung ibang tao. At nasasabihan ako na magpapadental operation or oral something ka ba? I told them no. For the reason na mayroon akong phobia. I don't know bakit, pero mayroon akong phobia sa mga dentists. I mean, not the dentist itself, but the operation. Dito, di ako takot sa dentista. Sa operation ako takot. Hindi ko alam kung bakit nung maski ng bata ako, tandang-tanda ako pa ng panahon. Yan, naisa ko sa kanta. Tandang-tanda ko pa yung 5-year-old data ako nun, or basta ako, tas si mama at kasama ko, nagpunta kami sa isang dentist. Ewan ko ba, wala naman nangyaring something sa akin nung bata ako, pero hindi ko lang bakit takot na takot ako sa dentist. No, sa dental operations. Hindi ko talaga alam. Kaya sabi ko dati, if ever man na sponsoran or right na sabihin nila bawa, na bigyan pa ako ng pampadental ko, parang I will reject kasi takot nga ako sa dentist. But now, I would rather face my phobia than to suffer from toothaches. Kasi one of the reasons ba't di ako makapag-upload is masakit ipin ko. And ayokong palagi akong iinom ng gamot. Siyempre, pangat naman na inom ka palagi ng gamot, di ba? Kasi ngayon, meron pa ako nagtry isang gamot. Uminom ako kaninang mga 4 ata. Hindi nakalimutan ko pero di masakit siya ngayon. And yeah. At sobrang lapit ko, pati yung tubig ko malamig. Na para bang hindi sumasakit ang ipin niya. So, ngayon, I decided na yes, face my phobia, face my fear, than to suffer sa sakit na ipin. Sumasakit ipin ko dito. Pero, pag nagpa-dental ako, susundin ko yung sinabi sa akin ng healthcare or ng dental kineme dentist nung work immersion namin. And yeah. Pero parang hindi ata ako papabunot. Kaya magpapabunot pag may parang i-replace sila. Basta may napanood akong na syempre ayoko naman na mayroon akong bakanting ipin na pag ngiti ako dito. Speaking of dental, kita niyo yung ipin ko. Alam ko na pangit yung ipin ko kasi hindi ko siya naalagaan ng maayos dati. Pero the reason why naging ganti ipin ko, hindi yung kulay huwag na napasanin yung kulay. The reason bakit naging ganti ipin ko, nung bata ako, grade 5 ako. Sorry pala kung meron kayong naririnig na mga naingay outside, may nakikinig ng about
Philippine Philippine myth creatures. Yun na yun. Yung mga stories about mga mythical creatures ng mga Pilipino. Anyways, going back. Kaya naging katipin ko, nung grade 5 kasi ako, habang wala kaming teacher, habang vacant time, or pag wala kaming teacher, naglalaro kami, inaaya ko ng mga klase ko mag-Chinese garter. Oo, naglalaro ako noon pero inaaya ko ng mga klase ko tsaka pag wala akong magawa, sumasali ako. Pero hindi ako bakla, hindi ako baling. Baka sabihin nyo, ay naglalaro ng Chinese garter si JM. Kaya bakla to, bading to. Hindi po, inaaya ko ng mga klase ko tsaka wala nga kayong magawa. Wala naman ako cellphone dati, so anong gagawin ko, di ba? Kasi naman sa maboard ako doon, so sumasali na lang din ako pag inaaya ako. Again, hindi ako bading, hindi ako bakla. Igigil nyo ako. Sa Chinese garter, ano yun eh, patas ng patas yung kailangan mong talunin. So, yung floor namin, madulas. Tapos, kahit na alam kong hindi ko kaya, pinilit ko pa rin. So, ending, nadulas ako. At ito yung tumama sa akin. Kaya pumangat tong structure ng ipin ko kasi nadulas ako nung time na yun at pinagtatawanan ng mga klase ko na pagkabaho ko na ganito ko. Kaya sobrang sakit talaga niya. Hindi naman ata yung nagdugo. Hindi ko alam, nag-grade 5 pa kasi ako nun eh. Yung nakagano na pagkauno ko, pagbawon ko. Ay, sobrang sakit. Kaya, naging ganito yung ipin ko. Nalala ko pa yung ingay ng room namin kasi tawanan kami. Sila tawanan ng tawanan, hindi pala ako kasama doon. Nakasaktan nga ako eh. Ginagaya pa ako ng mga klase ko. Yung, ano, yung naging reaction ko pagbangon ko. My goodness. Ay, nako. So, shoutout sa gumawa nito kahit na parang ano lang, ay hindi sa kanya, pero yun, shoutout sa kanya. Parang ganun na yung nangyari sa akin, pero tumama yung mukha ko. Tapos, basta yun, alam niya na yan, tumama yung mukha ko, kaya pumangat tong ipin ko, ganyan. Tapos, ayun, sobrang sakit niya. Tapos, pinagtama pa mga klase ko, ang ingay, my goodness, hindi mo na nila ako tinalungan. Dito na ako sa tanong ng mga specific na tao. Kailan ka naging content creator? I-blur ko, ikakrap ko. Pag hindi ka na yan ang crop, i-blur ko na lang yung pangalan at profile nila. So, yeah. Kasi gusto ko i-gawin na, syempre, for privacy. Naging content creator ako October 18, 2018. Pero back then, 2017 na lang ako gumagawa na ako ng videos. Dahil inspired ako kay Kuya Christian PH. So, na-inspire ako sa kanya gumawa ng mga content, ng mga videos na magiging, or, gusto ko magawa ng mga videos. And naalala ko dati, nagre-recording ako sa labas, nag-vlog ako sa labas, nag-screen record ako sa labas, nalala pumunta pa ako sa may, bas malapit sa may bahay ng ex-best friend ko. Tapos nagre-recording pa ako that time. So, hindi ko alam kung bakit ngayon hindi na ako ganun nahihiya na ako mag-vlog sa labas. Hindi ko alam kung bakit. Mabait ba ako? I don't know. It depends sa tao. Siyempre, depende sa kwento. Kung kwento mo yan, siyempre masama ako dyan. Hindi, joke lang. Mabait ba ako? The answer is probably. The reason bakit probably is because I can protect myself or defend myself against those people who wanted to hurt me physically. If they want to punch me, then suntukin nila ako or gawin nila yung kung ano mang gusto nila gawin physically sa akin. I can't defend myself against bullies. So that's what makes me think na I'm a good person. I can't defend myself to those people na gusto kong
bulihin ng physical. Sometimes I defend myself using words, but hindi kasi they are nagbabanta. So, wala naman akong laban dun kasi I don't, I can't protect myself or defend myself against bully. So, yeah. I don't know what's the reason pero nung bata ako, matapang din ako eh. I remember back then, kapag sapaan pa ako nun. Nambubugbog pa ako nun dati, pero hindi ko alam. After nitong event na to, me and my ex-best friend, nagsapakan kami. Siguro dahil nung time din kasi na yun, parang pinauwi ako or para nakita ako ng family ko na nagkapagsapakan ako. So parang doon natigil na. Di ko alam bakit nagsapakan kami ng ex-best friend ko, di ko alam sa sarili ko. I mean, hindi ko alam and probably yung ex-best friend ko, di niya din alam. Probably lang naman. Pero di ko na matandaan ano ba yung reason. Pero I'm sure or panigurado dahil yun sa laro. Siyempre, bata pa yun eh. Mga bata pa kami. So, malakas ang pakiramdam ko. I have a feeling na because of game. Dahil sa laro. And ayun yung dahilan bakit sa tingin ko mabait ako. Siguro, hindi ako magiging mabait. I mean, bakit sa tingin, diba sabi ko probably, what makes me think na hindi naman ako mabait? Once I get anger, once na nagalit ako, I'm not proud of it. Pero, kaya nasabi ko hindi ako mabait, or kaya nasabi ko, diba sabi ko nga probably, kaya parang, bakit ko masabi na hindi ako mabait, is because I don't, or can't stop myself uttering some words na hindi ko din naman gusto. If magalit ako sa'yo, and mag-utter ako ng words, hindi ako sobrang sakit, pero nakapagsalita ako ng hindi naman dapat sabihin. Ng mga masakat na salita. Hindi ako proud doon. Sorry, I am interrupted. What? Sa ako kanina nakita ko? I saw a black something over there. Taas. Kaya medyo na distract ako. Pero, yeah. Going back. Kaya nasabi ko hindi ako mabait. Kasi I can be the worst enemy. Worst enemy? I can be, basta, alam nyo na yun. Kaya mas pag nabubully ako or pag sinasaktan ako physically, or basta kaya pag nasasaktan ako, mas pinipili kong manahimik. Kasi, baka kung ano lang yung masabi kong salita. Like, pag nagagalit ako, or hindi naman palagi, syempre. Pero sometimes, pag nagagalit ako, mas pinipili kong maging tahimik. Kasi, I can't stop myself and I am scared sa sarili ko din. Pag nagalit ako. Maski ako or takot ako sa sarili ko once na nagalit ako. I know na I can't control myself. Pag nagalit ako, makapagsalita ako ng mga hindi dapat sabihin na probably i-regret ko din after that. That's why I choose as far as I can, as soon as possible, or as far as I can, gusto ko maging tahimik kapag galit ako. Itong tanong na to, or itong next natin is hindi ko maintindihan. Tinanong ko pa sa kanya, sabi ko, i-revise mo, or ipaano mo, pero yeah, itong babasahin ko na lang. Just enjoy life, how about it? Na-enjoy ko yung life ko.
So, parang tanong niya dito, paano yung buhay ko or okay ba ako or ano. Ina-enjoy ko yung life ko the way na, syempre, gusto ko malamang, i-enjoy ka ba yung life ko na sa parang hindi ko gusto, diba? Hindi ko lang medyo ma-enjoy yung life ko kasi dahil nga sa mga sakit na pinagdadaanan ko, di ba? Na nito mga naharaan, sobrang sama na pakaramdam ko. Tapos after naman nun, sumakit ipin ko. So, wala akong magagawa. Pero, na-enjoy ko naman yung buhay ko. Kumbaga, um, kung yung gusto kong gawin, ginagawa ko. So, sayaw, kumakanta. I'm enjoying my life. Na wala akong iniintindi na sabihin ng iba. Ganun. Enjoy yung life ko sa pamamagitan ng pag-i-stress sa mga laro. Di joke lang. Basta, my life is right now, pagod ako physically kasi kakasayaw ko lang. Meron akong proof. Kakasayaw lang talaga. Ito yung video. Heaven knows. Tanong ko lang ako lang ba yung nagtatanggal ng salamin pag babaying? Like, kalawa, babaying ako. Dagay ko yung salamin ko tapos, syempre, kukunin ko yung panyo ko. As of now, pagod ako physically and hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Siguro, hindi ko alam kasi hindi ko alam ba't sinisipon ako. I'm tired physically, emotionally, and mentally. Yeah. Panoorin niyo yung sayaw ko. Siguro, ayoko siya i-upload ng 27 eh. I mean, sa Thursday na yun, sa Friday pala. Nakatingin ako sa January ata. 2025 pa ata to eh. Teka nga, wait nga lang. November 2025 pa pala yung tinitingnan ko. Sa Friday na yung 27. Sa tunay na ngayon. Siguro, baka bukas, i-upload ko siya ng alas 2 ng hapon. Pag pinanood niyo yan, kita-kata niyo yung sa facial expression ko na hindi ako okay. I feel like na parang hindi ko kasi alam eh kasi hindi ko rin alam kasi kung ano yung pumapasok sa isip ko nung time na sinasayo ko yung zero pressure. Kaya parang hindi ako maangas. Tsaka, lagi ko nililip sync yung part ni Gwen kasi bias ko nga siya. And, hindi ko masyado nalilip sync kasi nga, kung ano na yung tumatakbo sa utak ko. Di ba? Kahit na wala akong nandiyan. Kung ano na yung pumapasok sa isip ko, yung tumatakbo sa utak ko. Kaya parang, hindi ko rin alam kung ano yung, at hindi ko rin alam kung halata ba doon na pagod ako or kung na hindi ako okay. Yeah. Hindi ako okay physically, emotionally, mentally kasi halata naman sa akin. Inisipon ako. Naghiatus ako nitong actually kagabi lang. Ata. Or, yes, kagabi. Naghiatus ako kagabi. Nag-post ako kagabi na maghihiatus muna ako. I'll go MIA. Gusto ko munang maano yung sarili ko. Mahanap or basta yun, babalik ako pag okay na ako. And habang ginagawa ko yun, mag-edit at upload ako. Pero naka-privately yung mga in-edit ko o yung mga in-upload ko. Then, pag okay na ako, tsaka ko siya i-upload ulit. At hindi ko ma-promise or hindi ko masabi kung kailan yung upload na yan. Pero bukas 25, ano ba yan? 24 pala bukas. Ano ba kasi yan? Lunes kasi ngayon. Tapos 24 rin nakikita ko. November 24. Ito pala dapat. 8 nang ko.
Bukas 24, mag-upload ako ng Zero Pressure ng dalawa, ay ng dalawa. Then sa 26, out of my head. Nagawa lang ako gumawa actually ng um, song cover naman. Gusto ko kantahin yung Secrets. Tell me all the secrets. Is it something about me? Have I done something lately? Did I say anything to make you feel this way? Just know that with me by your side, no need to worry, you don't have to hide. Charing. Hindi ako masyado makapag-highlights kasi gabi na. Mapapagilan ako bukas ito eh. Anyways, for last question. Grabe, mawat on 21 minutes. Hindi ko na-expect na parang siguro mga 10 to 15 minutes lang tong video na to. Anyways, ano ang gusto mong makamit sa buhay na hindi mo pa nakakamtan? Ano na lang? Ang gusto kong makamit sa buhay ay to be a P-pop member. If hindi ako payagan, hindi ako payagan. If hindi ako meant to be a P-pop member, magiging solo artist ako. Pero pangarap ko maging P-pop member. Nagko-compose ako ng sarili kong kanta actually. Pero syempre pag naging P-pop member ako, pwede akong maging available or pwede ko naman siyang i-suggest sa management. I want to be a P-pop member. Maging sikat na P-pop member. Maging sikat na content creator. Sikat na TikToker, anything na about sikat or famous. Although syempre hindi ko hinahanap yung validations or hindi ko hinahanap yung worth ko sa pagiging sikat. Parang wala lang. Gusto ko lang mag-entertain ng mga tao. Gusto ko lang magpasaya or gusto ko lang mag good vibes or gusto ko lang mag-upload. Siyempre, content creator, ang goal mo maging sikat, di ba? Tsaka, ito kasi yung work or pag content creator ka, para kung may, ano yun, no? Para kung may, may bulaklak sa tenga. Pag content creator ka, ito kasi yung maganda na work. Kasi hawak mo yung time mo. Hindi ka mag-iisip ng kakainin mo sa breakfast, hindi ka mag-isip na, ay, late na ako, kailangan kong pumasok. Hindi ka ng content creator, freelance, na mag-upload ka lang, kala mo gusto mag-upload. Hindi ka, kahit hindi ka mag-upload ng 1 hanggang 6 na buwan. Alam ko pag 6 na buwan, 7 buwan, basta wala kang paramdam sa YouTube, wala kang upload, wala kang post, madedemonetize ka. Ito kasi magandang work. So, pangarap ko maging P-pop member, maging artist, singer. Hindi yung artist na umarte. P-pop member, maging singer, maging dancer, maging sikat na content creator. Ayun yung mga pangarap ko sa buhay. Siyempre, pangarap ko rin maging tayo. Charing. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification just all for you to be always updated my future videos. Siya, God bless. Abangan yung last 2 uploads ko. Hindi ko alam kung kailan. Siguro alternate Thursday and Saturday. Sakto na Saturday yung last, so bali every other day. Bukas Tuesday, ito. Tapos sa part 1 ng message ko about hiatus. Then, sa 28 yung last na upload ko. Tapos di ko lang kaya na ulit ako mag-upload. Pero, syempre, dahil one of the reasons bakit mag-edit at upload ba ako kasi para gumaan naman yung cellphone ko kasi ang bigat na ng storage. Bumabagal na yung cellphone ko, so kailangan ko mag-edit at mag-upload.
So, all po sa mga nabubulal pa ako. Pinipili ko lang umiti para sa video. Pero, ay, natukoy talaga.